Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nagsisimula ang pelikula sa pangunahing karakter na si Norman. Siya ay mahiyain at tahimik na 12 taong gulang na walang kaibigan. Kadalasan ay hindi siya napapansin sa loob ng klase na parang isang maliit na langgam. Si Norman ay may lihim ding paghanga sa isa niyang kaklase na si Amanda. Hindi tulad ni Norman, si Amanda ay sikat sa mga estudyante, at wala siyang ideya sa pag-iral ni Norman sa klase. Si Amanda ay may kapatid sa loob ng klase na nagngangalang Ida, pero siya ay kabaligtaran ni Amanda. Habang si Amanda naman ay maayos ang pag-uugali sa lahat ng oras, si Ida ay hindi nagsasalita at walang pakialam sa panlabas na anyo. Isang araw, pagkatapos ng klase habang kumakain ng mansanas si Norman ay nakarinig siya ng kaguluhan sa malapit. Sinilip niya ito at nakita ang dalawang estudyante na pinaglalaruan ang isang batang lalaki. Hindi siya nagdalawang isip, binato niya ang kanyang mansanas sa mga bully sa pagtatangkang pigilan sila. Sa kasamaang palad, nakita siya ng mga ito at sinimulan siyang habulin. Pagkatapos ng kaunting pagtakbo ay nakatakas si Norman mula sa kanila nang magtago siya sa likod ng ilang mga palumpong, nang biglang gumapang ang isang langgam sa kanyang binti at kinagat siya. Nakakaramdam ng biglaang pangangati ngunit hindi na ito pinapansin matapos malaman na umalis na ang mga bully. Lumabas si Norman sa kanyang pinagtataguan at natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang lumang bahay. Pagkatapos ay muli siyang kinagat ng parehong langgam sa leeg, at sa pagkakataong ito ay nahilo si Norman at bumagsak sa lupa. Sa proseso ay may nakita siyang tao na papalapit sa kanya, ngunit bago pa niya makilala ang estranghero ay nawalan na siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Norman na nagulat nang malaman niyang gabi na't sobrang dilim. Nagmadali siyang umuwi sa kanyang tahanan, pagdating ay diretsyo na natulog nang hindi naghahapunan. Sa kanyang panaginip nakita niya ang libu-libong langgam na umaaligid sa kanya. Nagising si Norman na natatakot at naisip na may mangyayaring nakakakilabot. Kinaumagahan bumangon si Norman at nakita niya ang kanyang bibig na may pahid ng tsokolate sa salamin. Nang lumabas siya sa kanyang silid, nagulat siya nang makita ang walang laman na mga bisket at mga pakete ng iba't ibang meryenda at matatamis na pagkain. Habang nag-aalmusal ay kumuha si Norman ng isang gatas at nagsali ng gatas sa kanyang baso, nang biglang kumapit ang kahon sa kanyang kamay na mahigpit na nakaipit, kaya kinailangan siyang tulungan ng kanyang ama na makuha. Pagkatapos nito, sinubukang inumin ni Norman ang kanyang juice, ngunit pagkahawak niya sa baso ay nabasag ito. Kahit na ang kanyang magulang ay nabigla sa mga pangyayari, ngunit pinapasok pa rin nila siya sa paaralan. Sa oras ng pisikal na pagsusulit, hindi sinasadyang nasira ni Norman ang pinto habang sinusubukan itong buksan. Nagawa rin niyang patumbahin ang kanyang guro habang nag-eensayo. Pagkatapos ng klase, habang papauwi si Norman, nilapitan siya ng kanyang kapwa mag-aaral na si Will. Lumalabas na si Will ay ang parehong batang lalaki na iniligtas niya mula sa mga bully noong nakaraan. Nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya at binanggit ang tungkol sa pagpapatumba niya sa kanilang guro. Iniisip rin niya kung may kapangyarihan siya, ngunit itinanggi niya ito. Nang oras din na iyon ay napansin nila ang isang kakaibang lalaki sa kabilang kalye na nakatitig sa kanila. Si Norman ay hindi komportable sa kakaiba nitong tingin, kaya mabilis siyang umuwi. Sa susunod na eksena, ang parehong lalaki ay makikita sa kanyang bahay na nagbabasa ng balita tungkol sa ama ni Amanda na direktor pala ng isang biomedical company na tinatawag na ExoPharms. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Norman si Will at ibinunyag ang tungkol sa langgam na kumagat sa kanya at ang mga kakaibang pangyayari nitong mga nakaraan. Si Will bilang isang malaking superhero fan ay nasa sabik tungkol sa balita, kaya dinala niya si Norman sa kanyang bahay upang makatulong. Doon ay nagsagawa sila ng iba't ibang mga eksperimento upang subukan kung si Norman ay may mga superpower. Pagkatapos magkaroon ng kamanghamanghang resulta, nagsimula silang magdisenyo ng mga superhero costume para magamit ni Norman kapag nakipaglaban sa mga masasamang tao. Sa mga bagong natuklasang kaalaman, si Norman at Will ay tumungo sa isang madilim na parking lot kung saan madalas mangyari ang mga krimen. Habang naghihintay ng mga masasamang tao, naisip nilang gamitin ang pangalan na Ant-Boy bilang kanyang alias. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, umalis si Will upang bumili ng makakain, na iniwan si Norman sa parking lot ng mag-isa. Bigla siyang nakarinig ng isang babae na humihingi ng tulong dahil ang kanyang wallet ay kinuha ng isang magnanakaw. Si Norman ay hindi nag-aksaya ng oras, hinabol niya ang magnanakaw. Suot ang costume na Ant-Boy,
subalit ang magnanakaw ay hindi natakot sa kanya sa pag-aakala na nagpapanggap lang na isang superhero ang batang ito at sinimulan siyang takutin na labis na ikinatakot ni Norman. Napaatras ang bata ngunit bigla siyang gumapang paakyat sa dingding na parang isang langgam, ikinagulat ito ng magnanakaw at napagtanto niyang hindi normal ang bata at pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas. Ngunit madali siyang nahuli ni Norman, pagkaraan ng ilang sandali nang si Will ay bumalik na may dalang pagkain. Nagulat siya nang makitang may mga pulis na nag-escort sa magnanakaw. Sa lalong madaling panahon ay nagkwento si Norman kay Will at sinabi ang pangyayari pagkatapos ay nagpatuloy siya upang ipakita sa kanya ang kakayahan sa paggapang, ngunit lagi siyang nahuhulog. Sa pag-uwi ni Norman ay nagtataka kung bakit hindi niya magawa muli ang tungkol sa paggapang kanina. Pagkatapos, ipinapalagay ni Will na dahil kulang siya sa enerhiya at iminungkahi niya kay Norman na kumain ng matatamis na pagkain upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Kalaunan ay binago din ni Will ang kasuotan ni Norman at nagdagdag ng sinturon para sa mga matatamis na pagkain at isang advance na guwantes na konektado sa isang telepono. Lumipas ang panahon at si Ant-Boy ay sumikat dahil sa pakikipaglaban niya sa mga masasamang loob at para sa pagtulong sa mga tao. Habang ang kanyang pagkakakilanlan ay nananatiling nakatago, si Ant-Boy ay naging isang idolo ng mga kabataan dahil sa pagpapatigil niya ng pambubuli sa mga paaralan. Sa kabilang banda, si Norman ay naging masaya dahil siya ay naging sikat na. Samantala, si Will ay binalaan siya na huwag masyadong maging kumpiyansa sa kanyang kasikatan dahil ang isang tunay na superhero ay nakatuon sa mabubuting aksyon sa halip na katanyagan, gayunpaman, hindi pinansin ni Norman ang payong ito. Sa sumunod na eksena, makikita si Amanda na masayang nag-aayos ng ilang mga poster ni Ant-Boy sa kanyang silid, at sa oras din na yon ay biglang may tumunog na malakas na musika mula sa silid ni Ida na ikinagulat ni Amanda. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-away dahil dito, nang papalabas si Ida sa kwarto ay nakita ni Amanda ang refleksyon ng isang lalaki na nakatayo sa tabi ng bintana sa kanyang salamin. Lumingon siya sa lalaki at napasigaw siya nang makita niya ito. Narinig ni Ida ang sigaw ng kanyang kapatid at nagmamadaling tumulong, sa kasamaang palad pagdating niya doon lumipad na ang lalaki kasama si Amanda. Kinabukasan sa paaralan malungkot si Norman dahil wala si Amanda. Ilang sandali pa ay nagsisiksikan ang mga estudyante patungo sa gilid ng gusali dahil may nakita silang nakasabit sa bubong. Pinuntahan ito ni Ant-Boy upang iligtas ang tao ngunit pagdating doon ay natuklasan niya na isa lamang itong manika na inilagay doon. At si Ida ang may plano upang makausap niya si Ant-Boy ng personal. Nang nagkita sila ay pinakitaan siya ni Ida ng video ni Amanda na nakakulong sa loob ng isang salamin na humihingi ng tulong. Pagkatapos ay sinabi ni Ida sa kanya ang tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Pulgas na dumukot kay Amanda at nagpadala ng video sa kanilang ama bilang isang ransom. Gusto ni Pulgas ng 20 milyong dolyar, bumaba na rin ang kanilang ama sa tungkulin bilang direktor ng Exo Farms. Dahil may gusto si Norman kay Amanda, hindi siya nagdalawang isip at agad na pumayag na tulungan si Ida. Sa susunod na eksena, isinama ni Ant-Boy si Ida sa bahay ni Will. Nagulat si Will dito dahil nangako ang dalawa na hindi isisiwalat ang kanilang sikreto sa sinuman. Binanggit pa niya na manganganib ang kanilang buhay dahil sa pag-imbita ng isa pang kaibigan. Gayunpaman ay nakumbinsi siya ni Norman sa pamamagitan ng pagbanggit na hindi alam ni Ida ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at mapagkakatiwalaan nila siya. Pagkatapos nito nagsimula silang manood ng video ni Amanda na ipinadala ng kidnapper. Sinabi ni Will na masama ang kanilang ama na tulad ng isa sa mga DC Comics. Ito'y ikinagalit ni Ida at ipinagtanggol niya ang kanyang ama, maya-maya ay nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawa ngunit namagitan si Ant-Boy. Pagkatapos ay tinanong niya si Ida tungkol sa potensyal na kidnapper. Naniniwala si Ida na ang kidnapper ay maaring isang tao na gustong makuha ang kumpanya ng kanilang ama na Exo Farm. Binanggit pa niya na wala siyang gaanong alam sa kumpanya maliban sa katotohanan na ito ay dalubhasa sa paggawa ng mga gamot at bakuna para sa mga sakit na walang lunas. Habang ipinapaliwanag ni Ida ang kanyang mga teorya ay biglang naamoy ni Ant-Boy ang kakaibang pabango at napagtanto na mula ito sa kwintas ni Amanda. Nang mapagtanto nila na may matalas na pang-amoy si Ant-Boy, sinubukan ng tatlo na gamitin ang kapangyarihang ito para mahanap si Amanda. Sa kanilang paghahanap nakarating sila sa mismong lokasyon kung saan kinagat ng langgam si Norman. Sinabi ni Will sa kanila na ang bahay ay pag-aari ng isang matandang babae na nagngangalang Mentot, na ang bangkay ay natagpuan ng mga pulis 2 linggo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa kabila ng nakakatakot na kwento,
Pumasok si Antboy sa bahay at nakarating sa basement. Doon ay nakahanap siya ng laboratorio na naglalaman ng lahat ng kinakailangang kagamitan para magsaliksik. Nang ginagalugad na ni Antboy ang kwarto, bigla niyang nakita si Amanda na nakakulong sa isang glass box. Sinubukan niyang iligtas pero bigla na lang sumulpot si Pulgas at nahuli siya sa isa pang glass box. Nagagalit, hiniling ni Antboy na pakawalan si Amanda. Ngunit ang kidnapper ay naghahangad ng paghihiganti sa ama ni Amanda dahil sa pagsira sa kanyang buhay. Ang pelikula pagkatapos ay nagpapakita ng flashback kung saan nagtratrabaho si Pulgas bilang biochemist sa Exo Farms. Nagsasaliksik siya ng iba't ibang mga langgam na tinatawag na Formica aquilonia, kung saan may halo na bihirang chemical na tumutulong sa pagpapagaling sa mga sakit na walang lunas. Matapos ang maraming pag-aaral ni Pulgas ay nakalikha siya ng bago at mabisang swero mula sa mga langgam. Ginagamit niya ito sa kanyang may sakit na ina bilang paksa para sa unang pagsusuri at itinurok ang swero sa kanya. Ang gamot ay nagiging sanhi ng pagliit ng kanyang tumor at ang kanyang kalusugan ay nagsimulang bumuti. Sa kasamaang palad, pinahinto ng ama ni Amanda ang pagsasaliksik dahil sa mga problema sa pera at pagpapalayas kay Pulgas dahil sa pagtatangka at pagbabanta sa kanyang posisyon. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na pumanaw ang kanyang ina, si Pulgas ay naiwang wasak kaya nagsimula siyang magplano ng paghihiganti laban sa mga Exo Farm at sa ama ni Amanda. Upang maisakatuparan ang kanyang plano ay lihim siyang nagtatrabaho sa isang bagong species. Pagkaraan ng ilang linggo ay nagtagumpay siyang mag-extract ng serum na nagbibigay sa kanya ng sobrang lakas at lumilipad na kapangyarihan, at kung si Antboy na nakakakuha ng enerhiya mula sa pagkain ng matatamis, si Pulgas naman ay nakakakuha ng lakas sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo. Samantala nalaman ni Antboy na ang langgam na kumagat sa kanya ay gawa ni Pulgas upang makalikha ng gamot na magpapagaling para sa kanyang ina. Sa lalong madaling panahon si Pulgas ay nagsimulang maglaro ng isip kay Norman, sinabi sa kanya na hindi siya gusto ni Amanda, at si Antboy lang ang gusto niya. Sinabi rin niya kay Norman na nagpapanggap si Will bilang si Antboy at kinakaibigan lamang siya nito dahil sa kanyang kapangyarihan. Si Pulgas ay nagpapatuloy upang takutin ang maliit na bata at idiniin na siya ay isang walang kwentang tao. Ang lahat ng mga salita ni Pulgas ay naramdaman ni Norman at siya ay mukhang nalungkot dahil dito. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung paano siya ay hindi kailanman napansin bilang si Norman at kung paano naaalala lamang ng mga tao si Antboy. Sa ibang lugar kahit papaano ay nalaman ni Will ang kinaroroonan ni Pulgas at Norman at tumawag ng pulis. Sa kasamaang palad si Pulgas ay nagawang lumipad at nakatakas sa mga pulis, na iniwan sina Norman at Amanda na nakulong sa mga kahon ng salamin. Sa kabilang banda ay nagpasya si Norman na ihinto ang pagiging Antboy dahil hindi niya nagawa na mailigtas si Amanda, gayunpaman kinumbinsi siya ni Will na huwag sumuko dahil nasa paligid pa rin si Pulgas. Ngunit hindi nakinig si Norman sa payo ng kanyang kaibigan at binigay kay Will ang kanyang maskara. Kinabukasan ay umatake si Pulgas sa paaralan gaya ng nahulaan ni Will kanina nang hinihikayat niya si Norman na talunin ang masasamang tao. Gayunpaman ay ayaw ni Norman na maging isang superhero at ipinaubaya ang lahat sa mga pulis. Dahil wala ng pagpipilian, kinuha ni Will ang maskara at pinuntahan si Pulgas na may dalang pampatay ng langgam. Mabilis siyang natalo ni Pulgas at dinukot. Nang mapagtanto na nasa panganib ang kanyang matalik na kaibigan, mabilis na isinuot ni Norman ang costume at nagmadaling iligtas si Will sakay ng bisikleta. Sinundan ng batang langgam si Pulgas patungo sa isang kagubatan at nakita niyang nakatali si Will sa isang puno ng kahoy ay nagawa niyang palayain ang kanyang kaibigan. Ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Pulgas, at ang dalawang bata ay agad na tumakbo upang iligtas ang kanilang mga buhay at gumawa ng isang plano upang matalo ang kontrabida. Pinamamahalaan ni Norman na linlangin si Pulgas sa pamamagitan ng pagtatapon ng kanyang suot sa lupa. Si Pulgas ay lumapit dito, habang lumapit si Will mula sa likuran ni Pulgas at binuksan ang lalagyan ng dugo na siyang pinagmumula ng enerhiya ni Pulgas. Sa pagkakataong ito ay mas kumpiyansa si Norman dahil nasa kanya ang suporta ng kanyang matalik na kaibigan. Buong tapang niyang nilabanan si Pulgas at kalaunan ay natalo niya ito bago dumating ang mga pulis at hinuli si Pulgas, na napag-alaman na dating doktor. Maya-maya pumunta si Norman sa kwarto ni Amanda bilang Antboy at nagpasalamat ang dalaga sa pagligtas sa kanya. Sinubukan niya itong halikan ngunit umatras siya at sa halip ay hinanap si Ida. Nagulat si Amanda sa pagtanggi ngunit tinawag niya si Ida sa silid at umalis. Pagkatapos dumating ni Ida ay ipinahayag niya na alam niyang siya si Norman at nangako na ililihim ang kanyang pagkakakilanlan.
Natapos ang pelikula habang tinatalakay ni Norman at ni Will ang isang bagong kasuotan at ang posibilidad ng isa pang superhero. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!